Hi guys! It's Dwight Tamayo and welcome back to our channel. Sa video ito ay ibabahagi namin ang aming ginagamit na vaccination program sa aming poultry. Kasama ko ngayon ang aking fiancé, si Tinmi Arsenas, para tulungan tayo sa video ito. At doon sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-like at nakapag-subscribe sa kanyang channel, don't forget to like and subscribe Tinmi Arsenas. Hindi po lahat ng vaccination program ay pareho. Ito ay nagdedepende sa breed ng manok, sa lugar na kung saan may history ng outbreak ng poultry diseases, at sa poultry mismo. Itong aming isi-share na vaccination program ay pwede nyo itong gamitin guide. Pwede rin nyo rin itong gamitin mismo sa inyong poultry at pwede nyo rin itong i-modify. Ang pagbabakuna kasi sa ating mga alagang manok ay mahalaga dahil ito ay tumutulong sa pagpapalakas at pag-trigger ng kanilang immune system para makaproduce sila ng kanilang antibodies na lalaban sa mga paparating na viruses at bacteria na maaaring makaapekto sa kalusugan ng ating mga alagang manok. Merong iba't ibang uri ng bakuna. So first, yung live vaccine, meron din tayong tinatawag na attenuated vaccine, and yung third, yung killed vaccine. So number 1 ay ang live vaccine. Ito ay small amount ng live or buhay na organism na inilalagay or ini-introduce sa katawan at sistema ng manok, at ang manok ay nagre-react sa pamamagitan ng pagpuproduce nito ng mga antibodies. At kapag may ma-encounter ang manok na kaparehong organism ng vaccine, ay may mga antibodies na ito para depensahan ang katawan ng manok. Next ay ang tinatawag naming attenuated vaccine. So ito ay live or buhay na organism like bacteria and virus na pinahina or weakened under laboratory condition. Kapag ito ay na-introduce sa katawan ng ating mga alagang manok, ay kaagad na nagre-react ang kanilang immune system by eliminating weakened organisms and creating a strong and long-lasting immune response. So number 3 is ang killed vaccine. Sa ganitong uri ng bakuna, ang organism ay pinatay or patay under laboratory condition. So, kapag na-introduce pa rin ito sa ating mga alagang manok, ay nagkakaroon pa rin ng immune response ang kanilang katawan. Pero, medyo mahina ang level ng immunity nito kumpara sa live at attenuated vaccines. Meron din tayong tatlong forms ng vaccine. First, yung liquid vaccine. Second, yung freeze-dried vaccine. And yung third is yung dust vaccine. So first, yung liquid vaccine. Karamihan sa ganitong uri ng vaccine ay ready to use na dahil nasa fluid form na sila. So second ay ang freeze-dried vaccine. So ito ay nakalagay sa isang vial at meron siyang diluent or panghalo na nakalagay din sa separate na lalagyan. So kadalasan ay saline solution ang diluent na ginagamit nito. So hinahalo muna sila bago sila i-apply as vaccine. Yung next ay ang dust vaccine. Ito naman ay ina-apply sa pamamagitan ng dry or tuyo na paraan. Importante din na ma-consider natin ang ating vaccine handling. So yung ating mga vaccine ay maselan at marupok. So dapat maayos at mabuti ang pagdala nito galing sa pinagbilhan or supplier ng ating mga vaccine papunta ng farm at pag-administer natin ito sa ating mga alagang manok. Kasi kapag hindi natin na-meet ang handling procedures ng ating mga vaccine, ay maaaring mawala ang bisa ng mga ito. Ito ang pamamaraan kung paano i-handle ang mga vaccine. Una, dapat ang paglalagyan ng bakuna ay cooler or chest na may kasamang ice at hindi ito na-expose sa sunlight or external environment. So, dapat i-check natin sa instruction kung anong temperature dapat nakastore ang mga vaccines. So, dapat dito nakalagay ang yung mga vaccine para ma-maintain ang recommended temperature na 2 degrees Celsius hanggang 7 degrees Celsius. So ito din dapat ang paglalagyan nyo galing sa supplier ng inyong vaccines hanggang makarating ito sa poultry. Kapag naghahanda tayo ng vaccine ay kailangan meron tayong gloves para ma-maintain ang kalinisan at ang sterility ng ating mga vaccine. At the same time, maprotektahan din tayo sa virus at bacteria na dala ng ating mga vaccine. Tingnan ng mabuti kung ang nabiling vaccine ay tama, pati ang number of doses at ang expiry date. Dapat ay meron tayong storage facility para sa ating vaccines at kung anong kailangan lang na vaccine ay yun lang dapat ang ating ilabas. Kung ano at ilang vaccine lang ang iyong kailangan, ay dapat yun lang ang iyong ilabas at haluin.
kasi hindi nyo na maibabalik sa storage facility ang mga nabuksang vaccine. Dapat mabilis ang pagbigay or paglagay ng mga vaccine sa ating mga manok para ma-meet ang maximum potency nito. Dapat sterile at malinis ang mga gagamitin ninyong equipment bago kayo magsimulang magbakuna. Huwag turukan ng bakuna ang mga manok na may sakit or under stress. So kapag may outbreak ay dapat kumonsulta muna sa isang veterinarian para sa mga ganitong situations. Meron din tayong tinatawag na method of administration. So dito natin malalaman yung mga recommended na part or site ng katawan ng manok na kung saan pwede natin i-introduce ang ating mga vaccines. First, yung in-ovo vaccination. So ito ay binibigay sa hatchery na kung saan hindi pa napipisa ang mga itlog. Next is intramuscular vaccination. So ang vaccine ay dinideliver directly to the muscles. So ang pinaka-effective na site para sa ating mga alagang manok ay ang breast area. So ito yung automatic syringe na ginagamit namin sa intramuscular at subcutaneous site sa katawan ng ating mga alagang manok. So meron siyang handle, meron siyang needle, meron siyang calibration na kung ilang dosage na dapat mong ibigay sa mga manok, at meron siyang lalagyan ng vaccine para pag inject mo, automatic mag-a-aspirate siya ng kung ilan lang yung kailangan mong dosage. So kapag meron tayong automatic syringe ay mapapabilis ang ating pagbabakuna sa ating mga manok, lalong-lalo na kapag medyo marami na ang population or number of heads ng ating mga manok. At kapag mabilis naman ang ating pagbigay ng vaccine or bakuna sa ating mga alagang manok, ay ma-reach natin ang maximum potency ng ating mga vaccines. Next ay ang subcutaneous injection. So, dinideliver ito underneath the skin or ang tinatawag nating subcutaneous area. So, yung most common site nito ay ang back of the neck. Yung technique dito ay dapat mo munang i-pinch ang skin ng manok before injecting the vaccine. Next ay ang intraocular vaccination. So, dinideliver natin directly ang ating mga vaccine sa mata ng ating mga manok. So, after mo maglagay ng vaccine, ay hintayin mo munang mag-blink ang mga mata ng manok or ang mata ng manok para ma-assure mo na nakapasok sa system or sa katawan ng manok ang ating mga vaccines. So next ay ang nasal. So dinideliver naman natin ang vaccine sa ilong at dapat siguraduhin natin or hintayin natin na ma-inhale ng manok ang vaccine. Next ay ang oral vaccination. So ini-introduce natin ang vaccine sa pamamagitan ng bibig ng ating mga manok. Next ay ang drinking water. So hinahalo natin ang vaccine sa inumin ng ating mga alagang manok. So first, siguraduhin muna natin na malinis ang ating tubig, and then dapat malinis din ang container na paglalagyan ng vaccine. So importante din na medyo malamig ang tubig na gagamitin natin para mapanatili na buhay ang ating mga vaccines. At dapat hindi chlorinated ang tubig na gagamitin natin kapag hinaluan natin ng mga vaccines. And then last, dapat ay naka-level yung tubig na or yung lalagyan ng tubig ng ating mga manok para masigurado natin na lahat natin na manok ay makainom ng tubig na may halong vaccine. Next, ang Wingstop. So, itong vaccine nito ay tinuturok sa pagpak ng manok. Ginagamitan ito ng special needle na dala ng vaccine sa pag-purchase. So, idinidip muna ito sa vaccine bago iturok sa pakpak ng ating mga alagang manok. Last ay ang spray. Usually, ginagawa ito sa hatchery. Ito na po yung sequence ng ating vaccination program. So, pwede nyo itong gayahin, pwede nyo rin itong modify, at pwede nyo itong maging guide sa pagbabaksin nyo ng inyong mga alagang manok. So, kapag nagbubukas tayo ng vaccine, ay meron naman itong guide sa taas. Katulad nito. So, yan, dito mo simulan, pagbukas. Okay. So, ganito tayo magbukas ng vaccine. Day 1 ay ang Marek's vaccine. Ito ay against sa Marek's disease na pwedeng i-experience ng ating mga sisiw. Pero hindi na po ito binibigay natin kasi binibigay na ito sa hatchery mismo. So tingnan nyo na lang sa box ng mga sisiw upon arrival sa inyong poultry kung may mga certifications na ang inyong sisiw ay vaccinated na ng Marek's vaccine. So ito ay in-administer ng hatchery through spray.
Sa day 3 ay ang NCD B1B1 plus IB. So, ito ay B1B1 strain ng NCD. Ito ay live vaccine against Newcastle's disease and infectious bronchitis at dapat nakastore to sa dark container at 2 degrees Celsius to 7 degrees Celsius. You can administer this vaccine through intraocular, intranasal, drinking water, or spray. But in our practice during this age, ina-administer namin to through intraocular or yung eye drop. So at day 10, binibigyan natin ng NCD Lasota plus IB ang ating mga manok. So ito ang Lasota strain ng NCD. So almost the same lang yung effect niya ng NCD B1B1 plus IB. Kaya lang, ito ay booster ng NCD B1B1 para mas lalong maging strong ang titer ng immunity ng ating mga manok. You can administer this through drinking water. But in our case, para ma-meet namin ang maximum potential ng vaccine, ay na-administer namin ito through intraocular vaccination or eye drop. Day 16 ay ang Gumboro vaccine. So, ito ay live freeze-dried vaccine against infectious bursal disease or yung tinatawag nating Gumboro. You can administer this through intranasal, intraocular, drinking water, and spray method. Sa amin, intraocular ang pag-administer namin dito and it should be stored at dark container at 2 degrees Celsius to 7 degrees Celsius. Day 21 naman ay bigyan natin ng NCD Lasota plus IB. Sa week 4 ay bigyan natin ng Fowlpox vaccine ang ating mga manok. Ito ay live freeze-dried vaccine against avian encephalomyelitis Fowlpox. So dapat nasa dark storage ito at nasa 2 to 7 degrees Celsius. So ang method ng administration nito ay wing web. So meron siyang special needle na dala sa pag-purchase ng vaccine. So idinidip ang needle na yon sa vaccine at saka ituturok sa pakpak na bahagi ng ating mga alagang manok. So ito yung special na needle na gagamitin natin para sa ating wing web. So yung wing web vaccination natin ay ididip muna natin ang special needle sa ating vaccine. So ito yung special needle, ididip natin. Ganon. So dito natin na portion i-inject ang vaccine. Week 6 ay ang NCD Lasota plus IB. Week 7 ay bigyan natin ng Coryza HG Gel ang ating mga alagang manok. So ito ay inactivated multivalent vaccine against infectious coryza. Ang method of administration nito ay intramuscular at ang recommended site ay ang breast area. Dapat nasa 0.5 ml ang i-inject natin sa ating mga alagang manok. Week 9 ay bibigyan naman natin ng NCD plus IB plus EDS. Ito ay inactivated oil vaccine against infectious coryza, Newcastle's disease, infectious bronchitis, at egg drop syndrome. Dapat ay nasa 20 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius ang temperature ng ating vaccine before using. Ang method of administration ng vaccine na ito ay subcutaneous. 0.5 ml per bird ang recommended doses ng vaccine na ito. Week 10 ay ang Coryza vaccine pa rin, pero this time yung oil-based na. So, same as Coryza gel ito, but higher antibody titer lang. Next, vaccinate NCD Lasota plus IB at the age of 20 weeks. Repeat NCD Lasota plus IB every 3 months thereafter. So guys, if in case meron mga outbreaks, please mag-ask kayo ng advice sa inyong mga veterinarian if there is a need for you to revaccinate the chicken. At i-monitor natin ang ating mga alagang manok ng 3 to 10 days after vaccination kasi pag may mga changes sa condition nila ay posibleng nagkaroon tayo ng failure of vaccination. And we advise na sunugin nyo ang mga containers ng vaccine at linisin o sterilize nyo ng maayos ang mga equipment na ginamit nyo during vaccination. So guys, ang cost ng lahat ng vaccines na magagamit nyo sa 1,000 heads ay nasa 10,000 to 12,000 pesos. May nagtanong sa akin na kung pwede bang hindi na lang bigyan ng vaccines ang ating mga alagang manok para syempre makatipid. So guys,
prevention is better than cure. Huwag na nating hintayin na may magdapo pang mga virus or bacteria sa ating mga alagang manok. Kasi mas dodoble or mas triple pa ang gagastusin natin kung magtitreat na tayo ng ating mga alagang manok. So guys, sana may natutunan na naman kayo. At maraming salamat sa panunood nyo ng video ito. So maraming salamat din sa aking fiancé na tumulong para mabuo ang video ito. Sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe at nakapag-watch sa kanyang mga videos, so please paki-subscribe, Teen May Arcenas. If you have any questions, comments, suggestions, clarifications, just leave it in the comment section down below, and don't forget to like and subscribe. Dwight Tamayo. Happy poultry farming! Bye!